Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett, mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. And mga kababayan, meron din po tayong YouTube channel and Facebook account para sa atin pong radio show na Pinasabat with Coach Jarrett na mapapanood niyo po ng live every Saturday sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At yan po maririnig niyo sa AM band 738. At mapapanood niyo po ng live din sa TV Plus Channel 3 at sa Channel 45 to 49 naman ng GMA For the Box. So, yun. Okay. Yan. So mga kababayan, ito na naman po tayo. Oo, may bago tayong topic. Apparently, mga kababayan, nagsalita po kasi si dating Chief Justice Lourdes Sereno. Oo. Mga kababayan, at meron po siyang hamon para kay Bato de la Rosa. May hamon siya para kay Bato de la Rosa. Ano yung hamon niya? Ang hamon niya, saluhin niya ang krimen ng violation ng international humanitarian law. Ibig sabihin, mga kababayan, saluhin niya yung kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Mga kababayan, napanood ko to kanina. I found it so funny, mga kababayan. Kasi ako, ewan ko lang, pero kasi ako, feeling ko, malabo mangyari yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari yun, mga kababayan. Pero ito po ang sinabi ng balita kanina. Oo, ito yan. Sabi ho ng sa balita ng ABS-CBN, Bato could take the blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Oh, Bato, akala ko ba bring him home? Oh, kung gusto niyo na bring him home, hayaan nyo si Bato de la Rosa na akuin lahat ng kasalanan sa violations ng human rights dyan sa ICC, mga kababayan. Oh, handa ka na ba, Bato? Ready ka na ba? Mahal na mahal niyo si Duterte, di ba? Oh, o di saluhin mo yung kasalanan ni Rodrigo Duterte. Ito yung sinabi ni Lourdes Sereno sa interview ni Karen Davila. Dapat ba si Senator Bato de la Rosa ay dinggin din sa ICC? Dapat siya ba maaresto siya? Dapat siya talaga pumunta sa ICC. Talagang dapat. Kasi siya ang, if President Duterte gave the instruction and it was carried out, then it is Senator De La Rosa who should explain to the ICC na mali ang interpretation ng pre-trial chamber. Yun yung nag-issue ng arrest, no? At nagsabing may jurisdiction sila. Dapat talaga na sabihin niya, mali kayo. Kasi ito talaga ang meaning ng double barrel, yung HVT, yung high value targets, ito talaga yung policy namin, yung mga nakikita yung mga ballistic reports mali, yung mga EJK victims kin na nandito, nagsisinungaling. He has every opportunity to do that. Bato can be a witness for Duterte. Yes, he can be a witness for if he is credible at maganda yung paliwanag niya. The former president will be free. Kasi sasabihin, maaaring ang story ni Senator Bato, hindi naman niya alam eh. Akin lang, tinago ko yung data sa kanya, binigyan ko siya ng cover-up, etc. So pwedeng ganun ang storya, di ba? If he loves the president so much, he should just accept all the responsibility on himself. Do you think he'll do it? This time, I think he should really reflect on his duty under the law, which is very clear. Malinaw naman ang law on the execution of law enforcement authority. Malinaw yung boundaries eh. Kung linampasan niya yun, then it's time for him to reflect about whether it led to the
to a correct outcome. Kasi mukhang hindi di ba? Hindi naman, hindi nasugpo yung drugs. Very temporary yung impact ng takot. Correct. Pero ang klaro, sociologically, talaga naghahanap ng savior, ng strongman ng Pilipino, no? But flouting the law and destroying all the legal mechanisms is the worst way to show that a leader can take care of the Filipino people. Diba? Narinig nyo naman ang sinabi ng dating Chief Justice. Oo, albeit, kowaranto siya. Pero, well, naging Chief Justice pa rin naman siya kahit papano. Nakowaranto nga lang. Hindi rin siya qualified. But anyway, narinig nyo naman yung sinabi, di ba? Kung gusto talaga ng mga DDS, kung gusto talaga ng mga Duterte supporters na mapauwi si Rodrigo Duterte, dapat pala, etong si Bato de la Rosa, kinukumbinsi nilang sumuko. Hindi lang yun. Dapat kumbinsihin nilang sumuko si Bato de la Rosa, number 1. Pangalawa, kumbinsihin siya na akuin lahat ng kasalanan pagdating sa war on drugs. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yun, mga ka-DDS Jarn? Okay. Na-mention kanina ni dating Chief Justice Lourdes Sereno yung Oplan Double Barrel. Oo. Sa Oplan Double Barrel kasi, ayan, Project Double Barrel. Ito yung memorandum circular nung Oplan Double Barrel. Ito yung panahon na bagong upo pa lang si Rodrigo Duterte, si Digongong, kakaupo pa lang July 1, 2016. At ito agad ang unang lumabas na memorandum sa PNP. Kasi si Bato de la Rosa na yung nakaupo dito na PNP chief eh. Mga kababayan, pirmado to ni Bato de la Rosa. Wait, papakita ko sa inyo. Pirmado to ni Bato de la Rosa. Sana? Ayan, sana. Ayun, Ronald M. de la Rosa, Police Director General, Chief PNP. Ayun, pirmado niya to eh. Oo, pirmado niya to, guys. Di ba? Tapos meron pang mga meron pang tawag dito, meron pa siyang process map. Yung process map kasi si Raul. Ayan, di ba? May ganyan. Di kompleto yan. May read pa. Read, SOTG. Yan. Yun Special Operating Task Group. Regional Anti-Illegal Drug Special Operating Task Group. In short, Davao Death Squad. Ayan, provincial, district, ang dami. May city pa. So, nakadepende sa nakababa siya sa LGU. Di ba? Tindi niyan. Ayan, di ba? So, kompleto to, mga kababayan. At isa po sa mga kababayan sa naging issue na itong Oplan Double Barrel, ang paggamit sa salitang neutralization na more or less maraming beses lumabas sa dokumento na to. Ayan, tulad yan. Sa execution daw ng Oplan Double Barrel, kasama daw yung pag-neutralize of illegal drug personalities. Ayan, di ba? Andiyan naman siya malinaw na malinaw di ba? So, isa yan. Ito pa, sa assist in the neutralization of drug groups. Di ba? Marami yan eh. Ito pa, sino to? PRO, Police Regional Offices. Focusing on the neutralization of street-level drug personalities. Ayun, matindi. Ito pa. Barangay Drug Clearing Strategy of the Government and the Neutralization of Illegal Drug Personalities Nationwide. So, mga kababayan, ang nangyari po dito, naging basis itong dokumento na ito, para sabihin, or naging basihan ito, para sabihin na ang Oplan Double Barrel ni Bato de la Rosa ay isang polisiya para patayin ang mga taong napaghihinalaan na involved
sa illegal drug trade. Ang problema mga kababayan, nung na-bring up itong kwentuhan na to, actually umabot pa sa Supreme Court to. Kinwestiyon pa ng mga ng mga justices ng Korte Suprema si Chel Jokno. Parang mali daw yata ang pagkaka-interpret ni Chel Jokno dun sa neutralization. Kasi mga kababayan, malinaw daw kasi nakasulat, sabi daw sa manual ng ng PNP, nakasulat daw kasi doon na ang neutralization, neutralization according to the Police Operation Manual means the utilization of police intervention in strict accord with the use of force continuum and the use of force purposely to contain or stop the local aggression of the offender. So, ibig sabihin mga kababayan, sinabi po ni Bato de la Rosa sa hearing ng War on Drugs sa Senado na ginagamit lang daw yung neutralization as an umbrella term. Oo. Ang ibig sabihin daw dyan, mga kababayan, basically, pipigilan mo lang kung ano yung ginagawa ng offender. So, kung siya ay tumatakbo, pag nahuli mo siya, na-aresto mo siya, na-neutralize mo na siya. Ito raw ay pamamaraan para pigilan lamang ang offender sa ginagawa niya. Kapag siya ay, pag tumatakbo, nayakap mo, natakel mo, nadala mo sa lupa, na-neutralize mo na. Ano pa ba? Pag napigilan mo siya sa kanyang criminal activity, kahit kung ano pa mang ginagawa niya, na-neutralize mo siya. Ang problema, mga kababayan, itong definition na to ni Bato de la Rosa, binanggit niya ngayong last year, 2024 lang. Kasagsagan ho yan ng investigasyon sa war on drugs. Naalala nyo kasi 'di ba nagkaroon ng Quadcom, tapos doon na inimbestiga yung mga bagay-bagay tungkol sa war on drugs, 'di ba? At ang dami hong nabisto. So, sa Quadcom din mga kababayan, narinig natin yung pagtatalo tungkol dito sa neutralization mga kababayan. Pakita ko sa inyo. So, ito yung sa Quadcom, pinagtalunan ni Chel Jokno at ng PNP na nandoon kung ano yung ibig sabihin ng neutralization. I just wanna be enlightened about the manifestation given by Attorney Chel Jokno. Ano po ba talaga yung literal na meaning nung negate? And when you share this circular and you said that that really means to kill, do you mean to say that by negate, by PNP language, its meaning now is to kill? Is that what you mean to say, Attorney? Yes, Your Honor. Actually, Colonel Espinido also in a previous hearing used the term neutralize to mean to kill. He testified to that. And today, the PDEA chief has also used those terms in the same way. Nung una po namin nabasa yung memorandum circular na pinirmahan ni General De La Rosa, doon po kami nagtaka. Kasi alam naman natin na yung trabaho ng PNP ay mag-case build-up, manghuli, at magsampa ng reklamo. Pero nagtaka kami kung bakit dinagdagan pa nila ng to negate and to neutralize when those are not legal terms and those are not part of the duties of any member of the Philippine National Police. That led us to conclude that yun ang ibig sabihin, and that has been confirmed by several members of the PNP before this Quad Committee. Would you agree with me, Attorney, that literally, by negate, it means to belie. By neutralize, it means to remove the danger. That's the literal meaning. Yes, Your Honor. In ordinary parlance, that is the meaning. But I think if you were to ask the members of the Philippine National Police and those involved in law enforcement in our country, ang pagkaintindi na po nila ng neutralize at negate ay ganun din sa nabanggit ni PDEA General Gigi Lasso. In other words, what gave the term negate and neutralize the meaning which is to kill is the concept of war on drugs
that was introduced during the past administration? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. Just for clarification, Attorney Jokno, so when you say negate, this is in the PNP parlance, meaning eliminate, extricate, kill. Yun po ba ang ibig sabihin nun? Yes, Your Honor, especially So- in the context of the circular issued by then Chief De La Rosa in the war on drugs. In the absence of a specific word, say kill, would that be interpreted as kill as well? That is our conclusion because if they meant to apprehend or to charge or to conduct case build-up, madali lang po sabihin yun eh. Hindi na kailangan sabihin na mag-negate o mag-neutralize. But isn't negate imply that parang neutralize in a way that to stop its operation, you neutralize, you stop it. Isn't is that the way it is? It should be understood. Sa atin po mga ordinaryong mamamayan, ganun po yung pagkaintindi natin. But I recall Colonel Espinido in a previous hearing before this committee also said that to neutralize means to kill or to eliminate. Okay, thank you po. Let me ask naman the opinion of Colonel Grijaldo. Does negate Yun. mean Grijaldo. kill in the PNP parlance? It is being used, sir, as to negate or to stop or to, I mean, sir, na parang na ano na, sir, na ano na yung ano niya, na-negate na siya. Kunyari, sir, nasa listahan na negated na yung operation niya, sir. Yun yung So, ginagamit sa PNP. to stop. But does that mean in the PNP lingo, does that also mean to kill? No, sir. No. Si Colonel Patay, ganun din po ba ang Yes, iyong Your opinion? Honor. It doesn't mean that negation is killing. That's stopping his or her activities. Thank you. Si Colonel Castillo, ano po ang inyong opinion? Sir, ganun din po. Ganun din. Ganun po. Si Colonel Petalio, Ganon din, sir. Ganon din po. si Siyempre, Colonel mga Garduque, PNP yan eh. Yes, sir. The same, sir. si what's his name? Colonel Yes, sir. Andula. Yes, sir. Same po, sir. Your Honor. So you all agree or you are all in agreement that the word negate as stated in that memorandum does not mean to kill. Yun ang inyong pagkakasabi, hindi ba? Siyempre, oo So, yan. how do you now, example, no? How do you now negate a high-value target, a drug lord? Paano yun? Alam nyo, manglalaban yun. Hindi magpapahuli ng buhay yun. Correct. It's just a thought na I'd like to expound eventually. Tameme ang PNP. Tameme ang mga PNP na nag-war on drugs. Ano nga naman gagawin mo pag drug lord? Paano nga naman pag nandalaban? Ano gagawin nyo? Paano nyo siya i-stop? Paano nyo i-negate? O, di ba? Yun yung ibig nating sabihin, mga kababayan. Kasi, yung ibig sabihin nung neutralize, mga kababayan, na nandito sa memo ni Bato de la Rosa, eto yun eh. Yung term na neutralize, marami siyang ibig sabihin. Pwedeng i-stop, pwedeng i-kill. Either of the two. So, it's really vague. Ang problema, mga kababayan, maski si Bato de la Rosa, nung panahon ng 2016-2017, siya mismo ang nagsabi na it can also mean to kill. Bakit? Ito, kaya nga kinwalify ko kanina eh. Si Bato de la Rosa, nung binigay niya yung unang definition ng neutralize, October 28, 2024. Kasi, nitong February 28, 2017, nung PNP chief pa lang siya, etong sinabi ni Bato de la Rosa. Yan nyo ha. Sana yan. Ito.
Neutralization does not mean to kill. The meaning of neutralize is to stop them from continuing with their nefarious activities. So when they're arrested, that is neutralized. If they can no longer operate because their funds have been cut off, they're already neutralized. Or when they're killed in a legitimate encounter, they're already neutralized. Siyempre, interview to. Sasabihin niya, legitimate encounter. Kasi press to eh. Kausap niya dito, press eh. Natural, sasabihin niya kung ano yung gustong, yung legal. Oo, legal. But the fact is, ang katotohanan dito, mga kababayan, maski ho sa PNP, alam ho nila na unneutralize, ibig sabihin nun, kasama dun ang pagpatay. Oo, nandyan yung pagpigil, nandyan yung pagputol ng resources, nandyan yung pagpigil ng mga aktibidades, nandyan yun, kasama yun, nandoon yun, hindi natin tatanggalin yun. Pero, kasama sa option ng kapulisan, sa pag-aresto, sa pagpigil, sa pagputol ng resources, ay ang pagpatay. Ang problema, mga kababayan, ang nangyari nung panahon ni Rodrigo Duterte, nauna yung pagpatay bago yung aresto. Nauna yung pagpatay. Nauna yung pagpatay. In fact, mga kababayan, di ba may reward system pa nga yung pagpatay, mga kababayan? Ito yun eh. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Sinungaling ka, bumbok. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang police hindi naman yan bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung hindi yung hitman gun for hire. Hindi naman. I-neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. See? Wala pong... Sorry. Ulitin natin yung sinabi ni Bato kasi sinabi niya yung neutralize eh. Ayan no, June 2016 niya no. Oh. Sinabi niya yan eh. Oh. Maski si Bato mismo, sinabi niya, kapag yung terminolohiya ng neutralize is pagpatay. Malinaw sa kanya eh. Oh, ulitin natin. Para para walang bolahan. Through legal means. Kaya nga sinabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Ay, balik natin ng konti. Ito. Yan. Diyan. Game. Hindi naman yan, tawag yan, yung... Yun ang aim. Hindi, yung... bounty hunter. Hitman gun for hire. Hindi naman. I-neutralize mo yung drug lord. Oh, i-neutralize daw yung drug lord. I-neutralize daw yung drug lord. Paano? Through legal means. Through legal means. Sasabihin niya talaga yung true legal means kasi ini-interview siya sa TV. Oh. Dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Kung lumaban, mas maganda daw yung patay. Oh, see? Mga babae, hindi ko sinasabi na hindi dapat depensahan ng kapulisan ng kanilang sarili. Ano?
Pero ang problema kasi, naging problema sa drug war, ginawang excuse yun ng laban eh. Ginawang palusot yun ng laban. Kaya nga ending, mga kababayan, ano naging ending? Ano naging ending dyan sa ano na yan? Sa palusot na nanlaban. Ano nangyari? According sa isang accomplishment report ng Malacanang to president to ang nagbigay ng accomplishment report. Citing Duterte administration's 2017 year-end report, the High Court said that the government tallied a total of 20,322 deaths from July 1, 2016 to November 27, 2017. Ay, grabe. Grabe siya. Isang taon lang yan. July 1 to November 2017. O, diba? July 2016 to November 2017. So in short, mga babayan, dahil si Bato de la Rosa ang sumulat, siya ang naging implementor ng tukhang, pwede nga naman niyang sabihin na ako na lang ang ikulong nyo. Walang kasalanan si Rodrigo Duterte. Ako talaga yan. Ako lang lahat. Oo. If he loves the president so much, he should just accept all the responsibility onto himself. Ang problema nyo mga DD is paano nyo siya kukumbinsihin? Number one, na sumuko. Pangalawa, nasaluhin lahat ng responsibilidad sa tukhang. Good luck sa inyo mga DDS. Good luck talaga sa inyo guys. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Sa ating video for today, please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in our next live stream guys. Bye everyone, see you. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?